Good morning, Ninong Kyle. How have you been? 3 buwan din tayong hindi nagkita at ngayon mo lang ako tinawagan. May nangyari po ba? Pangungumusta muna ni Spencer sa ninong niya nang makapasok siya sa private office nito. Inalok siya nito ng whiskey pero tumanggi siya. Mabuti naman ako, inaanak. Busy nga lang masyado sa kumpanya. As you know, Villanueva's real estate company is expanding. Hindi pa ready ang tagapagmano kung hawakan ng kumpanya ko. Maupo ka muna, Spencer. Pasensya na at pinapatawag lamang kita kapag may kailangan ako sa'yo. Ikaw naman, kamusta ka na? May girlfriend ka na ba? Sagot at tanong naman ni Ninong Kyle sa kanya. Umupo siya sa receiving area sa harap ng desk nito. Ayos lang ako, Nong. But 3 months from now ay ako na ang hahawak sa Rodriguez Law Firm. Gusto nang mag-retire ni Dad At wala pa po akong girlfriend. Wala po akong balak. Sakit lang sa ulo mga babae. Inaanak, nasasabi mo lang yan ngayon dahil hindi mo pa nahahanap ang babaeng bibiyag dyan sa puso mo. Dahil kapag nahanap mo na siya, itatak mo to sa bato. Itataling mo siya kahit na ano pang mangyari. Hindi po yan mangyayari, Ninong. Gusto ko munang i-enjoy ang aking pagkabinata. Enjoy all you want, pero kapag yung puso mo ay tumibok sa isang babae, nako, lahat ng prinsipyo mo sa buhay ay mawawala. Dahil mas pipiliin mo ang kaligayahan na babaeng mahal mo kaysa sa kaligayahan mo. Nong, bakit mo po ba ako pinapunta rito? Para bigyan ba ng advice sa pag-aasawa? Palibhasa, Nong, wala kang kasama sa buhay kaya akong tinutulak mo magka-girlfriend. Hanapan na lang kaya kita, Nong. Pabirong sabi ni Spencer dito. Hindi ko na kailangan na makakasama sa buhay, inaanak. Apo na lang ang gusto ko ngayon. Sana mabigyan na ako ng anak ko ng apo. Pero matigas pa sa batong batang yun Malungkot na sabi nito. Nagulat naman si Spencer nang malamang may anak pala ang Ninong Kyle niya. Wala naman itong nababanggit sa kanila noon. Ninong, may anak po pala kayo? Oo, anak ko sa dati kong kasintahan. Kaya lang ay pinaghiwalay kami ng tadhana. Kaya hindi rin kami ang nagkatuluyan sa huli. Ang anak na lang namin ang tanging lakas ko. Sana'y magawa pa akong patawarin ng anak ko na yun. Sa bait mo yan, hindi ka patatawarin ng anak mo. Imposible yan, Nong. Kaya nga pinatawag kita rito ay para tulungan ang anak ko, Spencer. At wag na wag mong sasabihin sa kanya na sa akin ang galing ang tulong. Huwag mo ring mababanggit ang pangalan ko. Maliwanag ba, inaanak? May pakiusap sa boses nito. Maliwanag po, Ninong Kyle. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Ito ang litrato niya. Ikaw na ang bahalang gumabay sa kanya. Masyadong matigas ang ulo ng batang yan. Kung sa bagay, saan pa nga ba magmamana kung hindi sa akin? Sana nakuha na lang niyang ugali ng ina niyang si Edna. Di bali na nga, wala na rin naman ako magagawa Hanapin mo na lang siya sa lugar na yan at bantayan mo siya. Kailangan mapalapit ka sa kanya at iiwas mo siya sa gulo. Yun lang ang gusto ko, inaanak. Gusto kong malayo siya sa gulo. Ayokong mapahamak ang nag-iisa kong anak at tagapagmana. Makakaasa po kayo, Ninong. Gagawin ko ang lahat maprotektahan lang ang anak niyong nag-iisa. Pangako ni Spencer sa Ninong Kyle niya. Salamat, Spencer. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko para bantayan ang anak ko. After all, you're a talented man. A police officer and attorney. Malapad itong ngumiti sa kanya. Si Ninong talaga. Masyado akong pinupuri. Baka lumaki ang ulo ko niyan. Alis na po ako, Nong. Puntahan ko na po itong anak mo. Paalam na niya. Sige, inaanak, mag-iingat ka. Ingatan mo rin ang puso mo na mahulog sa karisma ng anak ko. Maganda yun kahit na may pagkaastig. Halos pabulong na ang huling tinura nito kaya hindi na yun binigyang pansin pa ni Spencer. Nagtungo agad siya sa kanyang sasakyan at pinuntahan ang lugar kung saan niya makikita si Alicia, ang anak ng kanyang Ninong Kyle. Habang si Alicia ay kakamulit lang ng mga mata, inilibot niya ang paningin sa buong silid. Nagulat pa siya nang mapagtantong nasa loob siya ng selda. Bigla siyang tumayo kaya muntikan na siyang matumba. Nakaramdam siya ng kirot sa ulo at kaunting hilo. Teka, ba't kulungan nga ito Bakit nandito ako? Shit, hindi ko maalala ang huling nangyari sa akin dahil bigla na lang ako nawalan ng malay. Bulong ni Alicia sa sarili habang haplos ang kaliwang bahagi ng ulo. Nang makita niya ang isang police officer ay agad niya itong kinawayan. Mamang pulis, may tanong po ako. Sigaw niya sa pulis na on duty. Oh, anong tanong ng mayora ng Tondo?
Kagigising mo lang ba? Halos isang araw ka ring tulog ah. Pagod na pagod ang katawan mo sa pinagagawa mo. Iiling-iling na sabi ng pulis pagkalapit sa kanya sa selda. Anong ibig niyong sabihin na halos isang araw akong tulog? Bakit ako nandito? Nagtatakang tanong niya. Wala kang maalala? Nako, kumuha ka na lang ng abogado mo at mukhang nagka-amnesia ka na, Mayora. Alam mo bang dinala sa ospital ang 11 babae na tagkakabilang barangay? Critical ang 4 at nasa recovery stage pa ang 7. Lahat ng nangyari sa kanila ay ikaw ang may kasalanan. Kinasuhan ka ng multiple serious physical injury ng mga biktima. Ano? Wala akong kasalanan. Ilabas niyo ako rito. Wala akong sinaktan. Ako pa nga nasaktan, di ba? Sigaw niya. Ngunit tiningnan lang siya ng pulis at hindi pinansin. Bigla ay naalala niya ang pangyayari sa lugar nila bago siya nawalan ng malay. Paano nangyari yun? Umawat lang naman ako sa mga nag-aaway sa may basketball court. Bakit ako nasali sa gulo? At sino ba kasi ang pumalo sa ulo ko? Ay, ang dami kong tanong pero wala man lang ako makuhang sagot. Kainis. Anya sa sarili. Wala talaga siyang maalala sa mga nangyari pagkatapos siyang mapalo sa ulo. Hindi naman siya nagka-amnesia. Kilala pa rin niya ang sarili niya at naaalala pa niya ang buhay niya sa tondo. Si Lorena. Kamusta na kaya ang lagay niya? Nag-aalala siya sa kaibigan. Sana lang ay ayos lang ito. Nakita niya kasing nakikipagbugbugan ito sa mga kaaway nila bago siya pupukin sa ulo ng kung sino. Nakatulala lang si Alicia sa gilid ng kanyang selda nang may isang pares ng itim na sapatos ang huminto sa harapan ng selda kung saan siya nakapwesto. Ikaw ba si Alicia Gulaman? Baritonong tanong ng lalaki sa kanya. Napaangat siya ng tingin sa nagsalita at nagtama ang kanilang mga mata. Para bang tumigil ang mundo niya nang matitigan ang mapusyaw na kulay brown ng mga mata ng lalaki. Hinihigop siya ng mga mata nito, kaya hindi kaagad siya nakapagsalita. Miss Alicia Gulaman? Pipi ka ba? Ulit na tanong ng lalaki. Doon siya natauhan. Siya, pipi? Gago tong lalaki na to ah. Hindi ba pwedeng na-mesmerize lang siya sa kagwapuhang taglay nito? Kainis lang. Hindi ako pipi. Nagulat lang naman ako sa pagdating mo. Ako nga si Alicia Gulaman. Sino ka ba? Mataray na tanong niya sa lalaki. Nakatingala siya dito. Kahit hindi siya tumayo ay alam niyang 6-footer ang taas nito. Halata rin sa katawan na regular itong nag-e-exercise dahil sa pagkapit ng damit nito sa katawan. Kung susumahin ay talagang gwapo ang lalaking kaharap niya. Can you please stand, Miss Gulaman? Alicia na lang please. Para naman akong endorser ng Gulaman kung maka-Miss Gulaman ka riyan. Okay, Miss Alicia. Pwede bang kausapin kita? Nagkausap na nga tayo, hindi ba? Ngayon ka pa nanghingi ng permiso nagbabatuhan na tayo ng dialogue. Sino ka ba? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Tumayo na siya pero nakatingala pa rin siya sa kaharap. Let me introduce myself, Miss Alicia. I'm Attorney Spencer Rodriguez, and I'm going to be your lawyer. Sa ngayon ay magpipiansa muna tayo para makalaya ka. Then, I will interview you kung ano talaga ang nangyari kahapon. Ayos lang ba yun sa'yo? Pakilala ni Spencer sa kanya at sinabi rin ito ang sadya. Teka lang, piyansa? Magpapiyansa ako? Wala nga akong pera eh. Sigurado akong wala pang alam si Nenay sa nangyari sa akin. Diyos ko, kapag nalaman niya katakot-takot na sermon na nga abutin ko sa kanya at Miss Alicia, relax. Ako nang bahala sa piyansa mo. All you have to do is shut your mouth and we will talk later in a private place para pag-usapan ng mga nangyari. Maliwanag ba? Maliwanag po, Your Honor. Cut the Your Honor. Wala ka sa korte. Pero isa kang abogado, Your Honor. Dapat lang na irespeto kong isang abogadong kagaya mo. Hindi ba? Hindi ba't sinabi kong just shut up? Manahimik ka na lang para hindi na madagdagan pa yung kaso mo. Ihanda mo ng sarili mo, tilalabas na kita rito. May inis na sa boses na wika ni Spencer sa kanya. Nakahanda na po ako kanina pa, Your Honor. Biro niya pa kay Attorney Spencer. Mukhang ang sarap nitong asarin kasi kumukunot ka agad ng gunitong noo. Ilang sandali pa nga ay nakalabas na si Alicia sa kulungan. Hila-hila siya ni Spencer papasok sa kotse nito. Hoy, saan mo ko dadalhin? Tanong ni Alicia nang makapasok siya sa loob ng sasakyan ng lalaki. Sa hotel. Ano? Anong gagawin natin sa hotel? Hoya, kahit na abogado ka pa, lalabanan kita.
Magaling ako sa basag ulo, baka akala mo. Kung may gagawin ka masama sa akin ay ibibitin kita ng patiwarik at I have a girlfriend. So shut up. Bakit bang ingay-ingay mo? Can't you just zip your mouth? ay, grabe siya. Loyal na loyal kay girlfriend. Oh, di ikaw na, Your Honor. Heto na nga ako, tatahimik na sa isang tabi. Inis na tinalikuran ni Alicia si Attorney Spencer. I'm a loyal man. Kaya hindi ko kailangan ng babae magpapainit sa kama ko kung pwede naman yung gawin ng girlfriend ko. Am I right, Alicia? Don't talk to me. I'm shutting and zipping my mouth here. That's good. Mas tahimik, mas makakapag-isip ako ng pwedeng itanong sa'yo mamaya sa hotel. Anyway, may binili akong gamit mo. Don't worry dahil wala akong hinawakan sa mga yan. Ang sales lady ang hinayaan kong pumili at humawak sa mga damit na binili ko. Maligo at magpalit ka sa hotel. Mukhang kagabi pa yung suot mong damit. Sabi ni Attorney Spencer sa kanya at pinasadahan pa siya ng tingin. Thank you, Your Honor. Wait! Oh my, sinagang nagulay. Si Nene. Hindi niya alam ang nangyari. Baka nag-aalala na yun sa akin. Diyos mio, Marimar. Patay na naman ang mga kuko ko nito. Huwag ka mag-alala sa nanay mo. Sinabi ko na sa kanya ang nangyari. Tama ka at nag-aalala nga yun sa'yo. Pero sabi ko sa kanya na ako nang bahala sa nag-iisa niyang anak. Kaya pwede ka nang mag-relax. Relax? Mabait lang yun kasi ikaw ang kausap niya. Kapag nakita kami, papatayin na naman niya mga kuko ko sa paa. Parang ayaw ko munang bumalik sa bahay namin. Attorney Spencer, free mo ba ang hotel na tutulian natin? Baka naman pwede ako dun kahit isang linggo lang. Pakiusap niya sa abogado. Hindi pwede. Kailangan mong umuwi sa inyo at sinabi sa akin ng nanay mo na dapat iuwi kitang buhay at buo. Pagkatapos ng pag-uusap nating dalawa ngayon. Kainis naman si Nene. Wala talaga akong lusot sa babaeng yun. Kaya hindi nagkakajowa dahil terror pa sa lahat ng terror eh. Hindi naman siya teacher. Kainis lang. Nakapangalumbaba si Alicia habang nag-iisip kung anong ikakatwiran sa ina para hindi siya nito parusahan. Makalipas ang 15 minutos ay nakarating na nga sina Alicia at Attorney Spencer sa isang 5-star hotel. Wow, ang ganda naman dito. Parati ko itong nadadaanan pero never pa ako nakapasok dito. Manghang wika ni Alicia habang nakatingala sa matayog na hotel. Tayo na sa loob. Huwag ka masyadong halata riyan. Baka sabihin nilang sira ulo ka. Wika ni Attorney Spencer at nauna nang pumasok. Panira ka talaga ng moment. Bakit ba ang sungit mo? Siguro nung pinanganak ka ng nanay mo, gising na gising ka nung magsabog si Lord ng kasungitan. Kaya lahat nasa lumo, Your Honor. Hindi ako masungit. Talagang maingay ka lang. Masungit ka talaga? Hay nako, ang mga taong masungit ay kahit kailan hindi magkakaroon ng love life. May girlfriend na nga ako, hindi ba? Magkakahiwalay rin kayo. Bitter ka lang kasi wala kang boyfriend. Hindi ka sure, Your Honor. I investigate. Okay, let's go. Anong sabi mo? Wala. Tayo na nga lang sa loob para makausad na ako sa trabaho ko. Masungit na namang wika ni Attorney Spencer. Isang irap lang ang ibinigay niya sa masungit na abogado. Isang presidential suite ang tinuluyan nilang dalawa. Ibinigay naman ni Spencer kay Alicia ang paper bag na naglalaman ng mga damit. Diyan ka sa silid na yun magbihis. May banyo sa loob. Doon ka na lang din maligo. Utos ni Spencer kay Alicia. Okay. Hindi mo ba ako sasamahan sa loob? Nakita niya ang pilyang ngiti ni Alicia. Gusto mo ba talagang samahan kita sa loob? Dahil kung oo ang sagot mo, sasamahan kita hanggang sa loob ng banyo. Kahit na nga ako pa magpaligo sa'yo eh. Hoy, ang bastos niya naman, Attorney Spencer. Diyan ka na nga. Inis na tinalikuran siya ni Alicia. Natawa na lang siya sa naging reaksyon nito. Akala siguro ng babae ay masisindak siya nito basta-basta. Naghintay ng kalahating oras si Spencer bago lumabas si Alicia. Inip na siya. Kaya lang ay ikinalma niya ang sarili. Magkaiba ang kilos ng mga babae sa mga lalaki. Kaya kailangan niya ng mahabang pasensya. Maupo ka dyan sa single couch at ihaharap ko sa iyo ang camera. Lahat ng tanong ko ay dapat mong sagutin. Maliwanag ba, Miss Gulaman? Parang wala naman itong kaso sa uri ng kilos nito. Okay, Your Honor. Wala namang problema sa akin eh. Ano bang sasabihin ko? Katotohanan o kasinungalingan? Seryoso ang mga maiitim nitong mata habang nakatingin sa kanya.
Para bang nangaarok ito sa uri ng mga titig nito sa kanya. Hindi akalain ni Spencer na hahanga siya sa isang babae. Bilib na bilib siya sa tapang na pinapakita ni Alicia. Inosenteng-inosente ang mukha pero may krimen na ginawa. Ngunit hindi pa rin naman sigurado kung ito nga ang may kagagawan sa itinuturo ditong kaso. Maaaring hindi talaga itong may kasalanan ng gulo. Marami siyang pwedeng tingnan na anggulo. Base kasi sa pangangalap niya ng impormasyon ay mayora si Alicia sa buong tondo. At maraming naiinggit sa babae. Ang iba naman ay humahanga rito at rumerespeto bilang mayor. Magkagayon pa man ay dapat niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi niya hahayaang makulong ang magandang anak ng ninong Kyle niya. Attorney Spencer, bakit ba nakatulala ka na lang dyan ha? Huwag mo sabihing nabibighani ka sa karisma ko. Nako, huwag ka magpapadala sa inosente kong muka, baka mawawmali ka lang. Sabi ni Alicia sabay sandig sa malambot na couch. Ang dami mong sinasabi, may iniisip lang ako. Sige na't sisimulan ko ng pagtatanong sa'yo. Go. Miss Alicia Gulaman, pwede mo bang ipakilala ang sarili mo? Unang tanong ni Spencer dito. Ako si Alicia Gulaman, 24 years old. Nakapagtapos ako ng business management. Online business ang pinagkakakitaan ko at may grupo ako na tinatawag na kababaihan ng tondo. Pwede mo bang ipakilala mga magulang mo? At kung anong advokasya ng iyong grupo? Si Nini lang ang kasama ko. Ang pangalan niya ay Edna Gulaman. Kilala ko ang titi ko pero ayoko siyang kilalanin bilang ama ko. Simple lang naman ang advokasya ng kababaihan ng tondo. Ang ipaglaban ng mga babaeng inaapi, ang bigyang hustisya ang mga kababaihang inaabuso at pinagsasamantalahan ng kahinaan, mapabata man sila o matanda. Kaya lang ibang iniisip ng karamihan sa aming grupo. Akali nala'y gulo ang hatid namin. Kaya imbis na ipalaganap ang women empowerment, naging sentro kami ng gulo. Kilala mo ba si Berta at ang 10 niyang kasamahan? Kilala ko si Berta, Your Honor. Siya ang leader ng isang grupo sa barangay Di Umunawa. At ang alam ko ay matagal na siyang may inggit sa grupo namin. Ang 10 kasama niya ay kahapon ko lang nakita. Hindi ko sila kilala. Totoo bang binugbog mo ang 11 babae kahapon? Ikaw ba ang may gawa kaya nasa critical na kondisyon ng 4 kabilang na si Berta at nasa recovery stage naman ang 7 iba pa? Your Honor, stop using your honor. Wala pa tayo sa korte, Alicia. Just call me attorney or Spencer. Putol ni Spencer sa pagsasalita nito. May kakaiba kasing kiliti ang hatid nito kapag tinatawag siyang Your Honor. Hindi naman siya pinansin ng dalaga. Tuloy pa rin ito sa sinasabi. Your Honor, inaamin kong lumalaban ako, pero hindi akong gumawa sa kanila ng ganun. Umawat lang ako sa kanila, pero bigla na lang na may pumalo sa ulo ko. Wala bang nakakita sa inyo o tumulong sa'yo na umawat? Wala po, Your Honor. Sa lumang basketball court na ganap ang kaguluhan. Walang nagpupunta ron dahil tambayan niya ng mga iligal na gawain at tambayan ng mga sanggano. Tanging si Nelly lang ang kasama ko kahapon, pero pinaalis ko kaagad siya para dalhin sa ospital dahil sa natamong sugat ni Lorena. Pagkatapos mong awatin ng 2 grupo, umalis ka ba? O nagbala ka bang humingi ng tulong? Aalis nga sana ako para humingi ng tulong. Pero nang paalis na ako sa basketball court ay may humampas sa ulo ko. Seryosong sagot ni Alicia. Kilala mo bang humampas sa ulo mo? Anong nangyari pagkatapos nun? Hinawakan ni Alicia ang ulo at umiling-iling. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Wala na po ako maalala pagkatapos niya akong hampasin sa aking ulo. Kung ganun, pagkatapos kang hampasin sa ulo, saan ka dinala? May naaalala ka bang iba pang pangyayari? Wala talaga akong maalala, Your Honor. Nagising na lang ako na nasa loob na ako ng selda. Sagot nito. Pinatay na niya ang kamera at tiningnan si Alicia sa mga mata. Mukhang frame up ang ginawa sa'yo. May malaking galit ang taong gagawa nito sa'yo, Alicia. Kaya habang hindi pa nalulutas ang kaso mo, ay huwag ka munang magtitiwala kahit na kanino. Pwera sa nanay mo. Dahil mukhang pinag-aaralan nilang mabuti kung paano ka pababagsakin. Seryoso niyang payo sa dalaga. Salamat sa payo, attorney. Pwede bang matulog muna ako? Pagod na pagod kasi ang katawan ko eh. Humihikab nitong sabi. Go ahead, matulog ka na muna. Dito lang naman ako, babantayan kita. Wala sa sariling wika ni Spencer. Agad siyang umiwas ng tingin kay Alicia. Nagsisimula na namang magrigodo ng kanyang puso. Baliw na yata siya at sa isang katulad pa ni Alicia tumibok ang kanyang puso. Mukhang bibigyan siya ng sakit sa ulo ng babae.
Agad na nakatulog si Alicia sa safang kinauupuan nito. Mukhang pagod na pagod nga ang babae. Binuhat ito ni Spencer at inilapag sa malambot na kama. Sinong may gawa nito sa'yo? Halatang malaking galit nila sa'yo, Alicia Gulaman. Pero huwag kang mag-alala, dahil nandito ako para bantayan at protektahan ka. Walang masamang mangyayari sa'yo, Alicia. Pangako ko yan sa'yo. Marahang hinaplos ni Spencer ang makinis na mukha ni Alicia. Namara nito sa ninong Kyle niya ang pagiging matapang. Maging ang facial feature nito ay nakuha rin sa kanyang ninong. Kaya pala mahal na mahal ka ni Ninong dahil magkatulad pala kayo. Maging sa ugali, may pagkakatulad din kayo. Hindi nga may kakaila na anak ka niya. Parehas kayong matapang at walang inuurungan. Pareho din kayong bukas na nangangailangan. Muling wika ni Spencer. Iniwan muna niya si Alicia sa loob ng hotel room na kinaroroonan nila. Kailangan pa niyang mangalap ng ebidensya na magpapatunay na hindi si Alicia ang may gawa sa pangbubugbog sa 11 babaeng nasa basketball court ng araw na yon. Nagpunta muna si Spencer sa bahay nila Alicia. Katulad ng dati ay nandoon pa rin tumatambay si Aling Edna sa tindahan nito. Kanina, nang unang punta niya sa lugar, ay agad niyang nalaman ng kinasangkutan ni Alicia. Kaya naunawaan agad niya ang hinihinging tulong ng ninong niya. At masasabi rin niyang may taste sa babae ang ninong niya. Dahil sa kabila ng edad ay kitang-kita na maganda pa rin si Aling Edna na nag-iisang minahal ng ninong niya. Hindi na rin siya magtataka kung bakit maganda si Alicia. Nakuha nito ang kagandahan sa ama at ina. Magandang umaga po, Aling Edna. Pwede ko ho ba kayong makausap? Magalang na tanong ni Spencer sa ginang. O iho, ikaw pala yan. Halika sa loob, pasok ka. Binuksan nito ang gate at pinatuloy siya sa loob ng bahay ng mga ito. Kamusta po, Aling Edna? Wala bang pumunta sa inyo dito? Wala bang kahinahinalang mga tawang umaalikid? Sunod-sunod na usisa niya sa ginang. Ayos lang naman ako, iho. At saka wala namang kahinahinalang tao ang umaaligid dito sa bahay eh. Ang anak ko pala, kamusta? Maayos naman po si Alicia. Nasa hotel po siya at nagpapahinga. Mukhang pagod po kasi siya kaya hinayaan ko na muna siya roon. Mabuti naman at ligtas siya. Sabi ko naman kasi sa batang yun ay tigilan na ang grupong itinayo niya. Marami tuloy siyang naging kalaban. May pag-aalala sa boses na wika ni Aling Edna. Malinis naman ang adhikain ng anak niyo, Aling Edna. May mga tao lang talaga na gusto ng kapangyarihan kaya gumagawa sila ng masama. Uuwi na po mamaya si Alicia at umakto lang po kayong normal. Gawin niyo pa rin po ang araw-araw niyong ginagawa. Magpapalagay na rin po ako ng CCTV camera sa bawat sulok sa labas ng bahay niyo. Mag hindi to po sa loob ay maglalagay ako kung gusto niyo. Huwag kayong mag-alala at poprotektahan ko po kayo ni Alicia. Alam kong poprotektahan mo kami, iho. At alam ko rin kung sino ang nag-utos sa'yong bantayan kami. Kahit hindi mo sabihin o kaya ay aminin sa akin ang nag-utos sa'yo, ay kilala ko pa rin siya. Sabihin mo dyan kay Kyle na salamat. Alam kong hindi naging maganda ang paghihiwalay namin at galit ako sa kanya. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil mahal niya ang anak namin at hindi niya pinababayaan. Nakangiting sagot ni Aling Edna. Napakamot naman sa ulo si Spencer. Ang bilis naman niyang mabuking ni Aling Edna. Isa siyang pulis at abogado, pero mukhang walang panama yun sa pang-amoy ng ginang. Paano niyo po pala nalaman na kilala ako ni Ninong Kyle? Curious niyang tanong kay Aling Edna. Spencer, papunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Marunong din naman akong makiramdam at marunong ako magmasid sa paligid ko. Nakangiti nitong sagot. Natalo niyo po ako dun ah. Actually, ninong ko po siya at humingi po siya ng pabor sa akin. Pero Aling Edna, huwag niyo po sanang sabihin kay Alicia na si Ninong Kyle ang nag-utos sa akin para protektahan siya at tulungan sa kinahaharap niya ngayon. Nabanggit niya po kanina na ayaw niyang kilalanin si Ninong. Huwag ka mag-alala at hindi ko sasabihin. Bahala na si Kyle na makipag-ayos sa anak niya. Labas na ako sa problema ng mag-ama ko. Salamat po, Aling Edna. May 2 tao rin pala akong inilagay dito sa paligid para patuloy na magmanman at magbantay sa inyo. Kaya ipanatag niyo po ang kalooban niyo. Salamat, iho. Siya nga pala, magmerienda ka na muna. Panay ang dagdalan nating 2 pero na hindi man lang kita naalok ng maiinom. Huwag na po, Aling Edna, at baka magising ang anak niyo. Wala pa namang pagkain dun sa hotel. Hindi na po ako magtatagal at aalis na po ako. Kinumusta ko lang po talaga kayo rito at pinaalam na nakalabas na si Alicia sa kulungan. Salamat po sa pagpapatuloy niyo. Ingat po kayo. Paalam ni Spencer kay Aling Edna.
Salamat din, iho. Pinagkakatiwala ko na sa iyong anak ko. Alam kong matigas ang ulo nun at pasaway kagaya ng ama. Pero mahal na mahal ko si Alicia. Siya lang ang nag-iisa kong anak at kayamanan. Makakaasa po kayo. Aalis na po ako. Huwag niyo nang masyadong isipin si Alicia, okay? Isang tango lang ang isinagot ni Aling Edna sa kanya bago siya tuluyang umalis. Nagising naman si Alicia dahil sa paggulo ng kanyang tiyan. Wala pa siyang kain simula kahapon. Ilang segundo siyang natigilan bago mapagtantong nasa hotel nga pala siya. Akala ko gigising na naman ako na nasa loob ng selda. Naiiling niyang wika bago bumangon sa kama. Nasaan kaya si Attorney Spencer? Sana may dala siyang pagkain at gutom na ako. Lumabas siya ng silid at naamoy agad niya ang mabangong luto na ulam. Ang bango-bango naman. Lalo lang tuloy akong nagutom. Hi Alicia, mabuti naman at gising ka na. Pinagluto pala kita ng pagkain at alam kong gutom ka na. Take a seat. Mabilis naman siyang naupo. Ang bango-bango ng niluluto mo. Sigurado akong mapapasabak ako sa pagkain. Hindi ko pa naman alam ang salitang diet. Adobong manok with pinya ang niluto ko. Tapos nagluto din ako ng beefsteak. Mabuti na lang at may ready to cook na sa palengke at nalaman kong paborito mo ang french fries na may ice cream. Ang weird mo naman para kumain ng french fries na may ice cream. Oy, masarap kaya yun, Your Honor. Promise, babalik-balikan mo ang lasa nun kapag natikman mo na. Kahit kailan ay hindi ako kakain yan, no? Ang pagkain na yan ay para sa mga weirdong tao lang. Okay, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mong kumain ng french fries na isinasawsaw sa ice cream eh. Inilapag na nga ni Spencer ang mga pagkain sa mesa at sabay na silang kumain. Pagkatapos kumain ay mabilis niyang kinuha ang luto ng french fries. Kinuha niya na rin ang ice cream sa loob ng refrigerator at excited na naupo. Attorney Spencer, halika at sabayan mo akong kumain ito. Bilis! Sigaw ni Alicia. Lumabas naman si Spencer mula sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya ang pang-ibaba nito. Ang bastos mo naman, attorney. Alis! Alis! Nagsisisigaw niyang taboy kay Attorney Spencer. Tinawag mo ako pagkatapos ngayon, itataboy mo naman ako. Ano bang nasa utak mo ha? Tinawag kita para sabayan mo akong kumain. Hindi ko naman nakakalain na maguhubad ka pala sa harapan ko. Excuse me, Miss Gulaman. Alicia. Alicia ang pangalan ko. Hindi ako naghubad sa harapan mo, Alicia. Kung makasigaw ka naman ay parang may ginawa ako sa iyong karumal-dumal. Pwede bang magbihis ka muna bago ka magpunta dito? Kainis ka naman. Oo na't magbibihis na po, kamahalan. Sarkastiko nitong pahayag. Huwag mo akong simulan, Your Honor. Baka umiyak ka na lang dahil sa inis. Nakairap niyang sabi. Naramdaman na lang ni Alicia na wala na sa likuran niya si Spencer. Hinawakan niya ang puso niya na ang lakas ng kabog. Nadaanan ng mga mata niya kung gaano kaganda ang katawan ni Spencer. Batak na batak ang muscle nito at may 8-pack abs. God, ano bang nangyayari sa akin? Simula nang makita ko si Spencer, para bang nakatatak na ang gwapo niyang mukha sa utak ko. Ano bang meron sa lalaking yun at bumibilis na lang bigla ang puso ko kapag nasa malapit lang siya? Ay nako, nababalo na nga yata ako at kung ano-ano na tong nararamdaman ko. Kausap ni Alicia sa sarili, kaya mas pinili na lang niyang kumain ng paborito niyang french fries at isinawsaw niya yon sa ice cream. Kitang-kita ni Spencer kung paanong sarap na sarap si Alicia sa kinakain nito. Napapatitig pa siya sa labi ng babae. Nagulat siya nang biglang sumaludo ang kanyang sandata nang dilaan ni Alicia ang kamay nito na nabahiran ng ice cream. This is crazy. Kailan pa ako naging pervert? God, pinagnanasaan kong anak ng ninong Kyle ko. Ang sabi pa niya, protektahan kong anak niya at hindi pagnasaan. Kastigo ni Spencer sa sarili. Nagulat siya nang lumingon sa kanya si Alicia at matamis siyang nginitian. Ilang beses tuloy siyang napalunok. Halika, attorney, sabayan mo ako. Pagpapakit na tawag nito sa kanya. Ayoko nga kumain yan. Bakit ba ang kulit mo? Eh di kahit maupo ka lang dito. Ang pangit kaya na walang kasabay habang kumakain. Mana ka nga kay Ninong Kyle. Ang kulit. Mahina niyang bulong. May sinasabi ka, Your Honor? Wala. Hindi na natuloy pa ni Spencer ang sasabihin nang biglang lagyan ni Alicia ng french fries na isinawsaw sa ice cream ang bibig niya. Ayan, eh dito mahimik ka rin. Ano, masarap ba?
Pili ang tanong ni Alicia sa kanya. Masama niya itong tiningnan. Bakit mo ako sinubuan yan? Hindi ko nga gusto ang lasa eh. Pero kinain mo pa rin naman. Hindi mo naman niluwa. Ibig sabihin, masarap, hindi ba? Hindi nga masarap, walang lasa. Ketchup dapat, hindi ice cream. Ano ka ba, buntis? Maasim ang ketchup, hindi masarap. Ikaw talaga, pabebe pa, attorney. Kapag sinubuan mo pa ako, makikita mo ang hinahanap mo, Alicia. Pagbabanta ni Spencer. Anong akala mo sa akin? Madaling matakot? Haler, ako nga ang kinatatakutan ng taga-Tondo eh. Alam kong kinatatakutan ka, pero may isa pa naman akong alas eh. Kapag talaga sinubuan mo pa ako ulit niyan, may kaparusahan yung Hindi pa nga natatapos ni Spencer ang kanyang sinasabi, ay muli na naman siyang sinubuan ni Alicia. Kaya sa inis niya ay tumayo siya at hinawakan sa batok ang dalaga at hinalikan nito sa labi. Naramdaman niya ang pagkagulat nito, pero wala siyang pakialam. He already warned her but she didn't listen and just ignore him. Kaya ito ang napala nito sa pangiinis nito sa kanya. Ang lambot ng labi ni Alicia, kanina pa niya itong pinagpapantasyahan. Nawala siya sa sarili nang malasahan niya kung gaano kasarap ang labi ng dalaga. Gusto pa sanang palalimin ni Spencer ang halik niya, ngunit malakas siyang itinulak ng babae at pinatikim ng uppercut nito. Damn it! Ang sakit! Hiyaw ni Spencer. Yan ang napapala ng mga gagong katulad mo. Diyan ka na nga at nawala na ako ng ganang kumain. Manyak! Inis nitong sabi at umalis na sa harapan niya. Napapangiti na napahawak siya sa kanyang baba. Wow, ang lakas nga niyan talaga. Nakangiting wika ni Spencer sa sarili habang himas ang baba na tinamaan ng kamao nito. Walang imik si Alicia habang nakasakay sa kotse ni Attorney Spencer. Iuuwi na raw siya nito sa bahay nila. Alam kong may nagmamanman sa'yo, Alicia. Kaya para hindi sila maghinala na gumagalaw din tayo. Act normal. Suspetso ko isa sa mga kasamahan mo pwedeng mag-traitor sa'yo. Basag ni Spencer sa katahimikan nilang dalawa. Alam ko. At saka imposible namang isa sa kasamahan ko ang nag-traitor sa akin. Lahat naman sila ay pantay-pantay ang trato ko. Wala akong pinapaboran kahit isa sa kanila. Kapag mali, mali talaga. Sabi niya. Hindi natin alam. Baka may gustong pumalit sa pwesto mo o matagal nang may espiya sa grupo mo. Wala akong pakialam kung espiya o inggit siya sa akin. Ang mahalaga ay magbabayad siya sa ginawa niya sa akin at sa mga babaeng binugbog niya. I will make sure na mabubulok siya sa bilangguan. Huwag kang mag-alala at kasama mo ako sa laban na to. Hindi tayo magkasama. Gago ka. Akala mo nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin? Hell no. Inis niyang sigaw kay Spencer at ang walang iya ay tinawanan lang siya. Yan kasi ang napapala ng matitigas sa ulo. Sinabi ko na sa'yo huwag mo akong susubuan panay pa rin ang subo mo sa akin. Nakatikim ka tuloy ng parusa mula sa akin. Ang arte-arte mo naman kasi. Gusto ko lang namang ipatikim sa'yo yung favorite ko. At alam ko namang sarap na sarap ka eh. Yeah, tama ka. Masarap nga. Malapad siyang napangiti sa sanabi ni attorney. Sabi ko sa'yo eh, masarap talaga ang french fries kapag sinasawsaw sa ice cream. Hindi yun ang masarap na sinasabi ko, Alicia. Nilingon siya nito habang nagmamaneho. Nakita niyang ngumiti ng nakakaloko ang binata. Ano bang masarap na tinutukoy mo, attorney? Ang halik mo. Yun ang masarap, Alicia. Spencer, gusto mong dumugo yung ilong mo? Inis niyang sigaw sa lalaki. Mas lalong lumakas ang tawa nito. Napatitig siya kay Attorney Spencer. Ngayon lang niya napansin na ang gwapo-gwapo pala nito kapag tumatawa. Akala niya ay forever na itong masungit. Pero mukhang slight sungit lang si Attorney Spencer. Tumigil ito sa pagtawa at tiningnan siya. Oh, may dumi ba sa mukha ko? Akala ko nga dudugo na ang ilong ko dahil ininis na naman kita. Sabi ni Spencer sa kanya. Alam mo, kung hindi ka lang talaga nagmamaneho ay kanina pa kitang sinuntok sa muka. Kaya lang ayoko madisgrasya tayo. Wika na lang niya dito. Pero ang totoo ay parang may nagtatakbuhang daga sa kanyang puso habang naiisip ang masayang muka ni Spencer. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nasa harapan na nga sila ng bahay nila. Alicia, wag mo rin palang kalimutan na ako yung manliligaw mo, okay? Baka may magtanong sa'yo about sa akin, yun ang sabihin mo. Ayoko namang may maghinala sa akin. Wag mo akong tatawaging attorney or your honor. Paalala ni Spencer sa kanya. Okay,
May ibibilin ka pa ba, Your Honor? Huwag mong kakalimutang i-check ang gate nyo. Kapag may kahina-hinalang tao sa paligid, tawagan mo agad ako. Nasa hotel lang naman ako. Copy. Attorney, wala kang sinabi tungkol sa dalawa kong kasamahan. Kamusta na sina Lorena at Nelly? Wala ka bang balita sa kanila? About sa kanilang dalawa, si Lorena ay maayos na. Pero si Nelly nawawala siya. Seryosong sabi ni Attorney Spencer. Bigla siyang natahimik. Hindi kaya kinuha siya ng grupo ni Bertha, Attorney? Paano nawawala siya? Bakit hindi mo ko agad sinabi sa akin? Dahil iniimbestigahan pa namin si Nelly. Baka kaya siya nawawala ay dahil siyang nag-frame up sa'yo. Matagal ko nang kasama si Nelly, Attorney. Kababata ko rin siya. Imposibleng siyang nag-frame up sa akin. Pagtatanggol niya sa kaibigan. Walang imposible, Alicia. Lahat ng anggulo ay dapat nating tingnan. Sige na, magpahinga ka na. Dahil simula bukas, manliligaw mo na ako. Kaya wag mo akong sungitan bukas, okay? Excuse me, ikaw nga ang masungit sa ating dalawa, no? Ang sarap mo palang asarin. Sige na, pasok ko na sa loob. Naghihintay ang nainay mo. Okay. Good night, Attorney Spencer. Paalam niya sa lalaki. Bye, Miss Gulaman. Dream of me. Pangaasar nito sa kanya. Inikot niya lang ang kanyang mga mata. Asa ka namang mapapanaginipan kita. Baka nga bangungutin pa ako eh. Sa gwapo kong to, babangungutin ka. Baka sweet dreams ka mo. O pwede ring wet dreams. Abogado ka nga. Ayaw mo magpatalo eh. Sige na't inaantok na ako. Paalam ni Alicia kay Spencer. Bumaba na siya sa kotse at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Diyos ko, bakit ba feeling ko nagbabago ako? Sigaw sa isip ni Alicia habang papasok sa bahay nila. Dati-dati ayaw kong magpatalo sa katwiran kahit kanino. Pero ngayon, hindi mo lang ako nakikipagsagutan kay Spencer. Self, gumising ka nga. Baliw ka na kapag nagkagusto ka sa abogadong yun. Hindi mo nga siya kilala, hindi ba? Wala nga siyang sinabi sa'yo kung saan siya galing at kung bakit niya ako tinutulungan. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Nagpapasok ako ng estranghero sa buhay ko. Baka mamaya si Spencer pala ang kalaban ko. Sabi pa niya sa sarili. Marami siyang gustong itanong kay Spencer. Nawala kasi sa isipan niya kanina. Parang ang daming nangyari sa loob ng ilang araw lang. Anak, Diyos ko, Alicia Gulaman, nandito ka na anak ko. Naiiyak na sigaw ng ina niya pagkapasok niya sa loob ng bahay. Narinig niyang humarurot na rin paalis ang sasakyan ni Spencer. Nini, mabuti po at buhay pa po ako. Niyakap niya kaagad ang ina. Ikaw talagang bata ka. Pinag-alala mo ko. Yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Matagal ko nang sinasabi na tigilan mo ng grupong yan at gulo lang ang dala. Pero ang tigas pa rin ng ulo mong bata ka. Manang-mana ka talaga sa katigasan ng tatay mo. Nainay naman eh. Ayan ka na naman. Huwag mo nga isali rito ang wala. Duh. Anak naman. Kailan mo ba patatawarin ng taytay mo? Depende po. Sige na, Nene, tulog na po ako. Masakit ang katawan ko eh. Paalam ni Alicia sa ina. Okay, anak. Uminom ka muna ng gatas para mabilis kang makatulog. Opo, Nene. Inom lang po ako ng fresh milk tapos tulog na ako agad. Isang tapik lang ang isinagot ng kanyang ina sa kanya. Nginitian niya din ito bago pumasok sa kanilang kusina. Kukuha lang siya ng fresh milk at sa silid na niya iinumin yun. Samantala, maaga pa lang ay mulat na ang mga mata ni Spencer. Kahit puyat kagabi dahil sa daming trabaho ay maaga pa rin siyang nagising. Excited na naman kasi siyang makita si Alicia. Mas lalo itong gumaganda kapag naiinis sa kanya. Pagkatapos ngang maligo at magbihis ni Spencer, ay nagpunta na siya sa kusina para kumain ng breakfast. Nagpa-deliver na lang siya at tinamad siyang magluto. Wala naman siyang kasambahay. Mag-isa lang siya sa kondo. Patapos na siyang kumain nang mag-ring ang cellphone niya. Ang ninong Kyle niya ang tumatawag sa kanya. Mabilis niya itong sinagot. Ninong Kyle, napatawag po kayo. Bungad niya kaagad sa ninong niya sa kabilang linya. Kamusta ang anak ko, Spencer, iho? Safe ba siya at si Edna? Tanong nito. Opo, nong. Sinigurado ko pong safe silang dalawa. May nagbabantay sa bahay nila 24/7 kahit tuwing aalis sila. Sinunod ko po lahat ng utos nyo. Mabuti naman kung ganun. Maaasahan ka talaga, inaanak.
Pumunta ka rito sa bahay at ibibigay ko sa iyo ang CCTV camera footage kung saan pinasok nila sa kulungan ng anak ko na walang malay. Mag-iingat ka rin sa mga kakausapin mong pulis sa presinto dahil ang iba sa kanila, kasabot ng taong gustong mawala ang anak ko. Nong, may alam ka po bang posibleng gumawa kay Alicia nito? Makakatulong ang kaalaman mo para malutas agad ang kaso ni Alicia, Nong. Inaanak, bawal akong makialam sa kaso ng anak ko. Pero naghahanap ako ng paraan para makatulong upang hindi siya madiin sa kaso. Hindi ako papayag na makulong ang kaisa-isa kong anak at tagapagmana. Hindi ko po kayo maintindihan, Ninong. Bakit hindi kayo pwedeng makialam? Anak niyo po si Alicia. May pera ka at impluwensya. May mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin, Iho. Pero sasabihin ko rin naman kung bakit ko to ginagawa. Alam kong maipapanalo mo ang laban na to. Seryosong wika nito. May tiwala siya sa ninong niya kaya alam niyang hindi ito gagawa ng ikakapahamak nila. Makakaasa po kayo sa akin, Nong. And I want to say that you have a beautiful daughter, Ninong. Of course, manang-mana sa akin yung anak ko na yun. Manang-mana nga po sa inyo, pati ugali nakuha rin niya. Parehas kayong matapang, pero matulungin at pasaway. Malakas na tumawa ang kanyang ninong Kyle. Kahit kailan ay hindi niya ito nakitang ganito kasaya. Walang asawa ang ninong niya. Hindi na ito siguro nag-asawa dahil siguro hanggang ngayon ay mahal nito ang ina ni Alicia. Sabi ko sa iyo eh. O siya, puntahan mo na lang dito ang mga importanteng gamit para sa kaso ng anak ko. Sige po, Ninong. Sa susunod na linggo na ang unang hearing sa kaso ni Alicia. Tamang-tama at may nakuha akong evidence para sa anak ko. Mag-iingat kayo, okay? Bili nito. Yes po, Ninong. Nagpaalam na nga si Spencer dito at mabilis na pinuntahan ang mga importanteng gamit para sa kaso ni Alicia. Nag-aayos si Alicia ng kanyang mga paninda para sa online business niya nang magsalita si Spencer sa harapan niya. Bigla na lang itong sumulpot sa sala ng bahay nila. Pinapasok ng nanay niya. Hi, Miss Beautiful. Flowers for you. Nakangiting bati nito sa kanya. Hoy, hindi ba magagalit ang girlfriend mo sa mga ginagawa mo? Hindi. At ang mga bulaklak na to ay bagay sa babaeng kagaya mo. Kinilig naman ang puso ni Alicia sa sinabi nito. Upo ka muna. Tumalima naman to. Sabay silang maupo sa mahabang sofa. May mga katanungan lang ako sa'yo na siyang nagpapagulo sa utak ko. You can ask me anything. Sasagutin ko lahat ng tanong mo kung kaya ko namang sagutin. Kumuha si Alicia sa fridge ng soft drinks na nasa bote at biskwit. Inilagay niya sa mesa ang snack kaharap si Attorney Spencer. Anong gusto mong itanong sa akin, Alicia? Tanong ni Spencer sa kanya habang iniinom ang soft drinks. Sinong tumulong sa akin para makalabas ng kulungan? Hindi pa nga ako tumatawag ng abogado ko pero dumating ka na agad. I'm sorry, Alicia, pero hindi pa siya handang magpakilala sa'yo. Ang gusto niya lang ay protektahan kita sa abot ng aking makakaya. Ibig sabihin na ikaw din ang nagbayad sa mga pamilyang napinsala? Tama ba ako? Oo, tama ka. Kailangan ko silang bayaran ng malaking halaga upang manahimik sila. Though kakasuhan ka pa rin ng multiple serious physical injury. Pwede ko ba silang makita? Gusto ko silang bisitahin. Si Lorena na rin ay balak kong bisitahin. Ayos lang ba? Hindi ko alam kung pwede mo silang bisitahin. At isipin din natin ang possibility na saktan ka nila kapag nakita ka. Pero kakausapin ko pamilya ng mga biktima. As of now ay maayos na rin ang 4 na nasa kritikal ng lagay. Si Lorena naman, pwede mo nang bisitahin anytime. Mabuti naman kung ganun. Salamat talaga sa tulong mo. Sabihin mo rin sa tumulong sa akin na salamat. Gusto ko siyang makita sa personal kapag natapos na ang kasong kinakaharap ko. Sasabihin ko sa kanya. Alam kong matutuwa siya kapag narinig niya ang sinabi mo. Nakangiting wika nito. Pagkatapos nating bisitahin si Lorena ay baka pwede tayong mag-date? Manliligaw naman kita, hindi ba? Ha? Inaaya mo akong mag-date, Alicia? Gulat nitong tanong. Oo, kung ayos lang naman sa girlfriend mo. Napakamot sa ulo si Spencer. Ang totoo niya na Spencer, iho, may lakad ba kayo ng anak ko? Singit ni Edna sa usapan nila ni Spencer. Opo. May lakad kami ni Alicia ngayon. Magalang ang sagot ni Spencer sa ginang. O siya, mag-iingat kayong dalawa, okay? Oo naman po. Hindi ko naman po pababayaan tong anak niyo. Hinay-hinay lang, attorney ha? At baka mahulog ka sa ganda ng anak ko. Biro nito.
Nahulog na nga po eh. Sana nga lang saluhin niya ako. Pabulong na wika ni Spencer na hindi na narinig pa ni Alicia at Edna. Ilang saglit pa ay umalis na sila at nagtungo sa ospital. Nagpasalamat si Alicia at naayos na ang kalagayan ni Lorena. Hindi rin siya tumigil sa paghahanap kay Nellie. At hindi siya titigil hanggat hindi nakikita ang kasamahan na itinuring na rin niyang kaibigan. Unang date ni na Alicia at Spencer. Masayang-masaya si Alicia habang kasama niya si Attorney Spencer. Nawala sa isipan niya ang problema na kinakaharap. Attorney Spencer, ano nang balita kay Nellie? Wala pang update sa pagkawala niya? Anong sabi ng pamilya niya? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaki nang nakauwi na sila. Wala pang balita kay Nellie. Pero huwag kang mag-alala at kumikilos na rin naman ang iba kong kasamahan. They're tracking where Nellie is. Ang isipin mo muna ngayon ay ang hearing masusunod na linggo. Hinahanda ko na rin ang lahat ng mga ebidensyang nakalap ko. Ikaw, may naalala ka na? Yung bago ka nahimatay, wala ka bang natatandaan talaga kung saan ka nila dinala? At kung paano kang napunta sa kulungang yun? Wala talaga eh. Medyo malabo pa talaga ang alaala ko sa araw na yun. Alam kong makikilala ko ang humampas sa akin. Nakita ko siya. Hindi nga lang malinaw. Huwag mo na lang masyadong pilitin ang sarili mo, Alicia. Sa tingin ko kasi may kasabwat silang pulis. And I will investigate that. May mga tao naman akong mapagkakatiwalaan sa mga bagay na ganito. Ang gusto ko lang gawin mo sa unang hearing mo ay i-relax ang sarili mo. Don't make them intimidate you, okay? Okay, Attorney Spencer. Thank you so much sa mga tulong mo sa akin. Kung hindi lang talaga may jowa ka na, sinugot na kita kung totoong naniligaw ka nga sa akin. Totoo, Alicia? Masayang tanong nito. Oo, pero of course hindi ako maninira ng relasyon ng iba, no? Kaya kung sino man yung girlfriend mo ngayon, ang swerte niya sa'yo. Alicia, paano kung sabihin ko sa'yong wala talaga akong girlfriend? Anak, nandito na pala kayo. O, kumusta ang lakad nyo? Pinutol ni Nene ang sinasabi ni Spencer sa kanya. Ayos lang naman po, Nene. Dito, wala po bang kaguluhan? May kahinahinala bang mga taong dumaraan dito? Tanong niya agad sa ina. Wala naman, anak. Binalingan nito si attorney. Pasok ka muna, Spencer, iho. Huwag na po. Aalis na po ako at kailangan ko pang magtrabaho. Ganun ba? Siya, sige, mag-iingat ka, ha? Oo naman po. Alicia, alis na ako. Mag-iingat kayo dito. At kung may mangyari man ay tawagan mo kagad ako, okay? Yes, Your Honor. Sumaludo pa si Alicia kay Spencer na ikinatawa lang nito. Kung wala lang talagang girlfriend si Spencer ay siya na ang manliligaw sa lalaki. Sayang nga lang at naunahan na siya. Ang gwapo pa naman ni attorney at yummy. Super hot pa nga. Kahit aastig-astig siya ay marunong din siyang kumalatis ng gwapo at mabuting lalaki. Samantala, agad tinungo ni Spencer ang Tondo Police Station kung saan unang dinala si Alicia. Kailangan niyang makuha ang lahat ng impormasyon kung sino ang nagdala doon kay Alicia. May kontak siya sa loob dahil dati rin naman siyang police officer, kaya alam niya ang batas sa loob. SPO3 Lloyd Jimenez, kumusta na? Agad niyang kinamayan ng kaibigang polis. I'm fine and still kicking my ass off, attorney. Biro nito. Mabuti naman kung ganun. Pwede ko na bang makita ang files nung dinala si Miss Alicia Gulaman dito? Wala kasi ako nakitang record kaya malabo pa sa akin kung paano nakarating si Miss Gulaman sa presinto nyo. Wala siyang malay nang ipasok siya sa selda. And it's against the law, Lloyd. You knew it. Di ba dapat sa ospital siya dinala at hindi sa selda? Paano kung malala pala ang lagay niya ng oras na yun? Hindi ba? Alam ko pare, kaya nga tinutulungan kita, hindi ba? Pinaghihinalaan ko ang isa kong kasamahang pulis. Alam kong kasabot siya kung bakit naipasok si Alicia sa selda ng walang malay. At wala rin silang ibinabang warrant of arrest. Matagal ko na rin pinaghihinalaan ng kasama kong yun na may ginagawang kalokohan para may extra income. I think someone manipulated us and the law. Alicia was framed up para maipakulong. For what? Para sa kapangyarihan? Alicia has an advocacy to help abused women. At yun ang ayaw nila. Napapakialaman ng kanilang mga gawain at gusto nilang makulong si Alicia para hindi na siya maging sagabal pa. Tama ba? Tama ka, attorney. Pero we need to see the video kung saan isinakay si Alicia. Baka may makuha tayo dun. Wika ni Lloyd. Not here. Tara sa kondo ko. It's safe there. May mga ibinalita na rin sa akin ng iba ko pang kasamahan.
Pinamamanmanan ko si Lorena at si Nelly sa kanila. Sabi naman ni Spencer. That's good. That's a big help for this case. Dala ko na rin ang ibang files galing dito sa office. Makikipag-coordinate ako sa'yo. Dapat lang. May ahas dito sa loob ng office nyo. At hindi yun maganda pare. Kaya sumasama ang tingin ng mga tao sa kapulisan dahil sa gaya nilang anay sa lipunan. I know. Pero hindi pa natin sure. Kailangan pa natin ng ebidensya para masabi natin guilty nga sila. Alam ko, Lloyd. I just hate the fact na pinapahirapan nila si Alicia. She's a good woman. She has a pure heart and you love her, attorney. Umiibig na ang police attorney kong kaibigan? Putol ni Lloyd sa sinasabi niya. May ngising nanunudyo. Shut up. Inis na wika ni Spencer dito. Pikon agad? Halata naman kasi pare eh. But okay, let's make her name clear. Tayo na. Sumunod na lang si Spencer dito. And he knows he's falling the moment he laid his eyes on her. Actually, he's thinking he's in love. Para bang ang tagal-tagal na niyang kilala si Alicia. Tama nga ang ninong Kyle niya. Kapag nabihag ng isang babae ang puso niya, handa siyang gawin ang lahat para dito. 2 araw na hindi nakipagkita si Spencer kay Alicia. Busy siya sa pag-aasikaso sa kaso nito. At bukas nga ay unang hearing niya sa kaso ni Alicia at nalaman na niya ang lahat kung bakit kailangang i-frame up ang babae. Kahit na hindi niya nakikita si Alicia ay parati pa rin niya itong pinapadalhan ng bulaklak at ng paborito nitong french fries at ice cream. Sa totoo lang ay nagustuhan nga niya ang lasa ng french fries na isinawsaw sa ice cream. Hindi niya lang talaga ipinahalata kay Alicia. Kung ang mga babae ay pakipot minsan, syempre sila ring mga lalaki minsan ay ganoon din at ayaw ipahalata na gustong-gusto agad ang isang babae dahil sa iba't ibang dahilan. Pero kapag okay na ang lahat, ay saka siya aarangkada para ipadama sa dalaga ang pagmamahal niya. Yes, I'm done. Isang hearing lang to at sa amin na ang panalo. Wika ni Spencer sa isip habang pinapasadahan ng basa ang kaso ni Alicia. Pero Ninong Kyle, bakit ba to ginagawa ng pamilya mo? Kadugo nila si Alicia pero bakit ganun? Sila pa mismo magpapakulong sa anak mo. For what purpose? Money ba? Ito ba ang dahilan mo, Ninong, kaya bawal mong tulungan si Alicia? Dahil mismong pamilya mong dumidiin sa kanya? Tanong pa ni Spencer sa sarili na napapakunot ang noo dahil hindi lubos maisip na may kapamilya talaga na kayang manakit ng kadugo para sa pera. Ipinikit niya ang mga mata para makatulog. Mabuti na lang talaga at ipinatayo niya ang Spencer's Intelligence Agency. Malaking tulong ang naibigay ng mga kasamahan niya sa kaso ni Alicia. Bukod sa law firm na negosyo ng pamilya nila, noong nag-resign siya sa pagpupulis para mag-focus sa pag-aabogado, ay sa kanya itinayo ang Intelligence Agency. Marunong siya sa batas kaya alam niyang bukod sa law firm, ay malaking tulong din ng Intelligence Agency niya para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kinabukasan ay handang-handa na nga si Spencer. Naka-formal suit siya at bit-bit niya sa kanang kamay ang attache case kung saan nakalagay ang mga importanteng files para sa hearing niya ngayong araw. Hindi na niya sinundo si Alicia at ang usapan nila sa text ay sa korte na lamang sila magkikita. May 15 minutos pa bago magsimula ang hearing. Bakit wala pa si Alicia? Tanong ni Spencer sa sarili. Medyo kinakabahan na siya. Dapat pala ako nang sumundo sa kanya. Ngunit ilang minuto lang ay dumating na ito kasama si Aling Edna. Nagulat pa siya nang makita ang mga kaibigan ni Alicia na sina Nelly at Lorena. Attorney Spencer, good morning. Bati ni Aling Edna sa kanya. Good morning din po. Mabuti at nakasama kayo. Bati niya sa ginang. Hindi namin palalampasin ang hearing ng anak ko, attorney. Your Honor, nandito nga pala mga kaibigan ko, sina Nelly at Lorena. Handa silang tumistigo laban sa totoong nanakit kina Berta at sa 10 niyang kasamahan. Wika naman ni Alicia. Nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay. Nagpakita na si Nelly. Nagtago pala ito matapos ang riot. Natakot ito sa mga taong sumugod sa court at binugbog ang grupo ni Berta. That's good. Mas malakas ang kaso natin dahil narito na sila. Kayang-kaya natin to, Alicia. Huwag ka mag-alala at sigurado akong madidismiss ang kaso mo. Narito ako. Tara na sa loob ng court. Nakangiting sagot niya sa babae. Let's go, Your Honor. Tatalunin natin sila. Magkahawak kamay na silang nagpunta sa loob ng korte. Animoy magjowa sila pero hindi naman.
Kinakabahan si Alicia habang nasa harapan ng judge at ng prosecutor na magtatanong sa kanya. Tapos na siyang manumpa na sasabihin lang niya ang katotohanan at tanging katotohanan lamang sa loob ng hukumang yon. Alicia Gulaman, totoo bang nandun ka sa pinangyarihan ng krimen noong 2 ng Setyembre, bandang 2:00 ng hapon sa may lumang basketball court sa inyong barangay? Tanong ng prosecutor. Yes, Your Honor. Sagot ni Alicia. Totoo bang nakalaban mo ang grupo ni Berta at binugbog mo sila hanggang sa maging kritikal na ang kanilang kalagayan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Pero nakalaban mo ang kanilang grupo, tama ba? Hindi po, Your Honor. Tanging ginawa ko lang ngayong umawat sa kanila, Your Honor. Kung ganun, may kasama ka pang iba na pwedeng kumuha nun sa grupo ni Berta? Wala po, Your Honor. Pero may pumukpok po sa ulo ko. Mabilis na sagot ni Alicia. Ni hindi man lang siya nagdadalawang isip sa mga sagot niya dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya at pawang katotohanan lamang ang sinasabi niya. Kung ganun, kilala mo ba ang pumukpok sa ulo mo, Miss Gulaman? Hindi. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Yan ang parating sinasabi ng mga taong ayaw aminin ng kasalanan. Aminin mo sa hukumang ito na gusto mo talaga may mangyari sa grupo ni Berta para ipakita ang iyong pagiging mayora sa tondo. Tama ba ako, Miss Gulaman? Pasigaw na tanong ng prosecutor sa kanya. Tila binabasag ang confidence at tapang ni Alicia. Hindi totoo yan, Your Honor. Kinakabahan si Alicia sa patuloy na pagtatanong ng prosecutor sa kanya. Lahat naman ng sagot niya ay totoo. Wala siyang sinabing kasinungalingan. Mabilis namang tumayo si Spencer para mag-object sa naging tanong ng prosecutor. Mabuti na lang at pumanig sa kanilang judge. Ipinakita ni Spencer ang lahat ng ebidensya na nagtuturong na frame up lang siya at itinuro ang salarin. Naging witness din sina Lorena at Nelly na binayaran pala ng tiyahin niya para magtago at hindi magsalita. Mabuti na lang at mas nanaig sa mga ito ang pagkakaibigan nila. Your Honor, here's our evidence including CCTV cameras na magpapatunay na inosente si Miss Gulaman. Matatag na sabi ni Spencer sa loob ng korte. Sabay lakad patungo sa judge upang ipresenta ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap. Agad naman yung sinuri ng matandang lalaki na judge. Pinlay agad sa loob ng korte ang CCTV footage na nakalap ni Spencer. Pagkatapos ay muling nagsalita ang binata. As you can see, Your Honor, Miss Gulaman was dragged inside jail kahit na wala siyang malay. At meron din tayong footage na nagpapatunay na bigla siyang pinukpok sa ulo ng isang babae habang nakikipagbugbugan ng grupo ni Berta sa iba pang mga babae sa loob ng court. Tumango naman ang judge na halata na kumbinsido sa mga nakikitang ebidensya. Your Honor, malinaw sa footage natin na wala ngang malay si Miss Gulaman nang nagkakagulo ang grupo ni Berta hanggang sa hindi na sila lahat makatayo dahil sa labis na bugbog. At pagkatapos ay nagtakbuhan na ang grupong umatake sa kanila. Kaya pa paanong si Miss Gulaman ang bumugbog kay Berta? Kung kitang-kita naman natin sa footage na nakahandusay si Miss Gulaman sa semento at walang malay. At pagkatapos ay siya lamang ang dinampot ng isang pulis upang dalhin sa presinto, imbes na sa ospital. Mahabang paliwanag niya sa judge ng hukuman. Mabuti na lamang at merong isang tambay na sikretong nakapag-video sa nangyari sa basketball court at lumapit kay Spencer ng palihim para ibigay ang footage ng riot. Kaya lalong lumakas ang kaso ni Alicia. Pero nagtataka si Alicia kung bakit naroon sa korte ang tiyahin niyang si Pilar. Half-sister to ng kanyang taytay. At base sa mga ebidensya, biglang lumabas na ang tunay na motibo ay i-frame up siya sa krimeng hindi niya ginawa. Nagdala rin si Spencer ng witness para isiwalat kung sino ang nag-frame up sa dalaga. Buti na lang at napaamin ng binata at ni Lloyd ang isa sa member ng grupo na binayarang para i-frame up si Alicia. At imbis na makulong ito, ay mas pinili nitong tumistigo at tumulong sa kaso. Gulat na gulat si Alicia nang malaman na kapatid pala ng kanyang ama ang tinuturo ng witness at ng ebidensya na mastermind sa pagkaka-frame up sa kanya. Putlang-putla ang babae nang biglang ituro ng witness sa loob ng korte. Nais pa nga ni Pilar na lumabas ng korte para tumakas. Buti na lang at naroon sina Officer Lloyd para hulihin to. May nakahanda na ang mga itong warrant of arrest. Nabanggit noon kay Alicia ng nenay niya na ibibigay sa kanya ang 3/4 ng kayamanan ng lolo niya dahil siya lang ang nag-iisang heredera sa kanyang ama. Yun ang naisip niyang rason ng tiyahin niya kaya siya finrame up. Marahil ay gusto nito na siraan siya sa kanyang lolo para hindi pamanahan. Ngunit hindi nagwagi ang tiyahin niya.
Dahil sa mga ebidensyang naipresenta ni Spencer, ay agad ding na-dismiss ang kaso. Kaya ang kakasuhan naman ng kampo nila ay ang kanyang tiyahin na siyang gumawa ng gulo. Maging ang mga kasabot nito ay makakasuhan din. Balak din ni Alicia na bisitahin sina Berta at ang mga kasamahan nito. Ipapaalam din niya sa grupo nito kung sino ang totoong namugbog sa mga ito. Congratulations, Attorney Spencer. Ang galing-galing mo habang nasa courtroom. Ang hot at ang sexy mo, Attorney. Bati ni Nelly sa binata pagkalabas nila ng court. Salamat. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko bilang isang abogado. Nakangiting wika ni Spencer. Niyakap naman ito ng kanyang ina. Maraming salamat at pinagtanggol mo ang aking anak, Spencer. Salamat sa pagpuprotekta sa amin. Pasasalamat ni Nene Edna. Wala po yun. Ikinagagalak kong matulungan si Alicia na linisin ang kanyang pangalan. Inosente siya kaya nararapat lamang na hindi siya makulong. Spencer, pwede na bang makilala ang nasa likod ng pagtulong mo sa akin? Gusto ko sana siyang pasalamatan ng personal. Sabi naman ni Alicia kay Spencer. Hindi umiimik si Aling Edna dahil simula pa lang naman ay alam na nitong ex nito ang nasa likod ng lahat ng pagtulong kay Alicia. Sigurado ka na ba dyan? Oo naman. Bakit? Masama ba siyang tao? Hindi ah. Mabait nga siya. Kung yan ang gusto mo ay papupuntahin ko siya mamayang gabi sa bahay niyo. Ayos lang ba? Sige. Ipagluluto namin siya ni Ninay ng masarap na pagkain bilang pasasalamat. Okay. Tayo na't i-celebrate natin ang ating pagkapanalo. Sabi ni Spencer na agad nilang sinang-ayunan. Kinanggabihan ay abala sina Alicia at Nene Edna sa paghahanda ng pagkain para sa darating na bisita. Nene, kailan mo ba tumulong sa akin? Para kasing hindi ka curious sa taong tumulong sa akin eh. Saka parang wala kang balak na pasalamatan siya. Pagtataka ni Alicia habang inilalagay ang mga pagkain sa mesa. Anak, alam kong matalino kang bata. Sana lang ay mas lawakan mo pa ang iyong pag-unawa. Nay, mukhang nandito na ang bisita natin. Pumasok ka na muna sa silid mo at ayusin mo yung sarili mo para naman magkagusto si Attorney Spencer sa'yo. Amoy ulam ka, anak. Nay naman eh. May girlfriend na po yung tao. Kaya wala rin namang saysay kung magpaganda ako at magpabango. Hindi mo rin sure? Sige na, mag-ayos ka na at magbihis. Dapat ka magpabango para mas lalo pa siyang mabighani sa'yo. Napapailing na lang na pumasok si Alicia sa loob ng kanyang silid at sinunod ang utos ng kanyang ina. Habang nag-aayos ng sarili ay narinig ni Alicia ang mga boses sa labas ng kanyang silid, kaya binilisan niya ang ginagawa. Makalipas ang halos kalahating oras ay lumabas agad siya at nagpunta sa kusina. Your Honor, magandang gabi. Nakangiting bati niya nang makita si Spencer na nakikipagkwentuhan kay Nene. Ang gwapo nito sa suot na long sleeve na kulay dark blue na nakatupi ang manggas hanggang sa siko. Good evening din sa'yo, Alicia. Flowers for you. Nakangiting sabi nito at ibinigay sa kanya ang isang bouquet ng white roses. Salamat dito ah. Nagabala ka pa talaga. Baka magalit na ang girlfriend mo niyan. Iha, wala pang girlfriend tong inaanak ko. Single na single siya. Singit ng isang lalaki nang yun lang niya napansin. Nakatutok naman kasi ang paningin niya kay Spencer. Titig na titig siya sa Ginoo. Hindi lang ito basta Ginoo, dahil ito ang Tay-Tay Kyle niya. Tay-Tay, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't galit ako sa'yo? Walang korap niyang tanong sa ama. At sa kakasalanan pa ng kapatid mong hilaw ang pagkaka-frame up ko. Bakit ka ba nandito? Hindi ba't mas kampi ka sa kanila kaysa sa amin ni Nene? Galit na sumbat pa niya rito. 10 taon nang kunin sila ng kanyang ama at patirahin sa bahay ng mga ito sa Quezon. Ngunit lingid sa kaalaman ng ama ay minamaltrato sina Alicia at Nene Edna ng half-sister nitong si Pilar, na ngayon ay nakakulong na. Hindi sila makapagsumbong noon dahil pinagbabantaan sila. Hanggang sa isang araw ay napuno na si Alicia at itinulak niya ang tiyahin, kaya na-injured ito. At yun ang inabutan ng kanyang Tay-Tay. Dahil sa nangyari ay pinaalis sila ng ama at pinapunta sa kondo nito sa Maynila na labis niyang dinamdam. Mas pinili nilang mag-ina na manirahan sa tondo gamit ang kaunting ipon ng kanyang ina. Mula noon ay ang kanyang ina na ang nagtaguyod sa kanya. Kung ano-anong trabaho ang pinasok nito para lang mabuhay sila at makapag-aral. At proud siya na napalaki siya ng maayos ng isang single mother.
Anak, alam ko nagkamali ako sa naging desisyon ko noon. Patawarin mo na si Tay-Tay, please. Matagal ko na rin pinagsisihan ng mga ginawa kong desisyon noon. Kaya ba tinulungan niyo ako dahil alam mo nga kapatid mo ang may pakana ng lahat? Tumulong ka nga, pero nagtatago ka naman sa likod niyang inaanak mong attorney nga, liar naman. Hey, bakit ako nasali sa usapan? At saka hindi ako sinungaling, no? Bawal sa mga abogado magsinungaling. Depensa agad ni Spencer sa sarili. Talaga? Hindi ka nagsinungaling? Sabi mo may girlfriend ka na. Yun pala ay wala. Pinagmukha mo akong tanga. Lahat ng sinabi ko sa'yo galing sa puso ko. Tapos kilig na kilig ka naman. Habang ako nagpapantasya na lang. May sinabi pa ako sa'yo na kung wala ka lang girlfriend ay ako maniligaw sa'yo. Yun pala wala naman talaga. Gustong gusto mo lang talaga na ako manligaw sa'yo. Hoy, Attorney Spencer. Itaga mo to sa bato. Hindi ko isisiksik ang sarili ko sa'yo. Nek-nek mo, Natigil siya sa pagsasalita nang biglang selyohan ni Spencer ang kanyang labi. Sa harapan pa talaga ng mga magulang niya. 10 segundo rin ang itinagal ng halik nito sa kanya. Ayan na naman ang kanyang puso. Parang lalabas na sa ribcage niya sa labis na pagtibok. I'm sorry, okay? Sinabi ko lang naman kasi yun para matigil ka na sa paghihinala mo na may gagawin ako masama sa'yo sa hotel. Paliwanag ni Spencer sa kanya. Inirapan niya ito. Kahit na, nagsinungaling ka pa rin sa akin. Pinaniwala mo kung may girlfriend ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Hinintay mo pa talagang ibuking ka ni Tay-Tay. Sinasabi ko naman sa'yo kaya lang parating pinuputol ni Aling Edna ang sasabihin ko. Kaya hindi ko natutuloy. At si Nenay pa talaga may kasalanan, ganun ba? Anak, tumigil ka na nga. Pansinin mo muna ang Tay-Tay mo at kanina pa masama ang tingin kay Spencer. Saway sa kanya ng ina. Tay-Tay, pinapatawad na kita sa nagawa mo noon. Bumawi ka naman sa akin eh. Malaking bagay ang ginawa mo sa kaso ko. Dahil sa'yo, hindi nasira ang buhay ko. Pero bakit hindi ka nagpakita? Bakit kailangan mo pang gamitin si Spencer para tulungan ako? Kasi yun ang kasunduan namin ng lolo mo. Hindi ako makikialam. Gusto niyang ikaw mismo ang maging daan para maipakulong ang tiyahin mong si Pilar. Gusto niyang makaganti ka sa mga kasalanan ni Pilar sa'yo noon. At saka may tiwala ako sa inaanak kong si Spencer. Pero hindi ko nagustuhan ng paghalik niya sa'yo. Matalim na tiningnan ni Titi Kyle si Spencer. Ninong naman, akala ko ba boto kayo sa akin para kay Alicia? Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Dahil hinalikan mo siya nang wala ang permiso ko. Kakatayin kita ng buhay, inaanak. Hindi pa kayo kasal, pinapapak mo ng anak kong dalaga. Mabilis na tamakbo si Spencer palabas ng bahay at hinabol naman ito ni Kyle. Natatawa na lang si Alicia sa ginagawa ng dalawa. Niyakap siya ng Nini Edna niya. Masaya ako at buo na ulit ang pamilya natin, anak. Masaya din ako para sa iyo at kay Spencer. Sabi ni Nini Edna. Hindi ko pa siya sinasagot, Nene. Naiinis pa rin siya sa lalaki. Pero masaya siya dahil wala pa itong girlfriend. Maya-maya ay bumalik na ang dalawa sa loob na hingal na hingal. Pagkatapos ay nagtawanan na lamang sila at nagsalo-salo sa hapunan. Nene, ibig ba nitong sabihin ay magkakabalikan na kayo ni Tay-Tay? Tanong ni Alicia sa ina nang nagkakwentuhan na lang sila sa hapag. Hindi ko alam sa Tay-Tay mo, anak. Baka may girlfriend na siya. Single ako, Edna. Mabilis na sabad ni Kyle. Lagi kitang hinihintay na bumalik sa piling ko, aking mahal. Sus, tigilan mo ako, Kyle. Ang tagal mong hindi nagpakita. Anong gusto mo? Ako sumuyo sa'yo? Alam mong torpe ako, mahal. Saka nahihiya ako magpakita sa inyo dahil sa ginawa kong pagpapaalis sa inyo noon. Tapos alam ko rin galit si Alicia sa akin. Pero gayon pa man ay lihim ko naman kayong binabantayan at tinutulungan kapag ipit kayo at kailangan ng tulong. Kung ganun, Tay-Tay, ikaw ang nagbibigay kay Nene ng pera kapag ipit kami at kailangan ko ng tuition? Singit ni Alicia. Siya nga, anak. Pinapaabot niya sa pamamagitan ng ibang tao. Sagot ni Edna. Pero bakit hindi niyo sinasabi sa akin, Nene? Akala ko pa naman walang ambag si Tay-Tay sa pagtaguyod mo sa akin noon mag-isa. Dahil alam kong galit ka sa kanya. Tinatanggap ko ang tulong niya dahil karapatan mo yun. Hinihintay ko rin na ikaw mismo magsabi na nais mo nang makita ang iyong ama. Binalingan ni Alicia si Kyle. Kung ganun, dapat pala ako mag-sorry sa'yo, Tay-Tay. Dahil kinamuhian kita noon. Sorry po.
Tapos na yun, anak. Nagkasala rin naman ako sa inyong mag-ina. Pero kalimutan na natin ang nakaraan. May panahon pa naman para magsimula tayong muli. Group hug. Malakas na sabi ni Spencer na kinatahimik ng mag-anak. Pero agad din silang nagtawanan at nag-group hug nga. Isang linggo ng buntot si Spencer kay Alicia. Para na itong aso kakasunod sa kanya. Spencer, ano ba? Kailan mo ba ako titigilan ha? Para ka ng aso niyan kakasunod sa akin eh. Inis na sabi ni Alicia kay Spencer. Hayaan mo naman kasi akong ligawan ka. Sige na naman oh. Ikaw lang talaga ang gusto kong ligawan, Mayora. Promise, hindi na ako maglilihim o magsisinungaling pa sa'yo. Pagmamakaawa ni Spencer. Malakas na bumuntong hininga si Alicia. Ayaw na rin niyang magpakipot pa at gusto rin naman niya si Spencer. Okay, fine. Papayag na ako ligawan mo ako. Basta sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kahit ano gagawin ko. Kapag may trabaho ka, unahin mo muna ang trabaho mo kaysa ang manligaw sa akin, okay? Tandaan mong may mga sinusweldohan ka mga tao. At ang mga taong yun ay may pamilya at umaasa sa kumpanya mo. Ako kahit ligawan mo ako ng gabi o madaling araw wala namang kaso sa akin yun. Naiintindihan mo ba ako? Yun lang ba? Okay, walang problema sa akin yan, Mayora. Salamat, Your Honor. Biro niya kay Spencer. Nginitian lang naman siya ng lalaki. Ginawa nga ni Spencer ang lahat ng kondisyon ng dalaga. Pero hindi pumapalya ang binata na magpadala lagi ng bulaklak kay Alicia. Nagda-date din sila kapag weekend. Nasa office si Spencer. May kausap siyang kliyente at nagpatulong ito na magsampa ng kaso tungkol sa jowa na ginastos lahat ng pera para sana sa kasal ng dalawa. Ano bang gagawin ko, attorney? May babalik pa ba ang pera ko sa akin? Tanong ni Mr. Tony sa kanya. Well, let's settle it first, okay? Huwag muna nating idemanda. Pag-usapan muna ninyo kung babayaran niya ba ang winaldas niyang pera o hindi. Kapag nagmatigas siya, saka natin siya sampahan ng kaso. Okay po, attorney. Tatawagan ko na lang kayo kung kailan tayo pupunta sa bahay nila. No problem. Nagpasalamat sa kanya si Mr. Tony bago ito umalis. Naupo ulit si Spencer sa kanyang upuan at kinuha ang cellphone at may tinawagan. Hello? Naipadala mo na ba kay Alicia ang french fries at ice cream? Tanong ni Spencer sa kausap. Yes, boss. Mukha nga pong nagustuhan ng pinadala mo at kinain agad. Nakalimutan na magpasalamat sa'yo. Hayaan mo na at excited lang siguro siyang kumain. Sige, salamat sa paghatid mo ng pagkain kay Alicia. Wala po yun, sir. Ibinaba na niya ang tawag at nagsimula na namang magtrabaho. Bukas ay araw ng Sabado at makikipag-date siya kay Alicia. Excited na akong makita at makasama ang babaeng bumihag sa puso ko. Kinabukasan ay nakahanda na si Alicia para sa date nila ni Spencer. Pinaghandaan talaga niya ang susuoting damit. Plain brown t-shirt na v-neck ang style. Loose yun sa kanya kaya naman ini-insert niya yon sa suot na blue skinny jeans. Sneaker naman na itim ang suot niya. Inayos niya ang buhok at naglagay ng konting kolorete sa mukha at sa labi. Nenay, mukha naman akong babae, hindi po ba? Tanong ni Alicia sa ina. Doon pa rin sila sa tondo nakatira. Pero kasalukuyang sinusuyo at nililigawan ng kanyang ama ang kanyang ina. Saka na lamang sila magdedesisyon na sumama sa ama kapag sinagot na ng kanyang ina ang tetay niya. Oo anak, babae ang mukha mo. Pero yung suot mo hindi bagay na pang date. Grabe ka naman kung mag-ayos. Tingnan mo nga ako. Ganito ka dapat mag-ayos. Maganda at sexy. Wika ng kanyang nainay Edna. Ew, kadiri ka nene. Sa tanda mo nang yan gumaganyan ka pa. At saka, saan bang lakad mo? Bakit? Ikaw lang ba ang may date at marunong magpaligaw? Aba naman, nagpapaligaw din ako, no? Ano? May date kayo ni Titi? Oo naman. Wala namang masama at pareho kaming single. Saka diba, nagpaalam na siya sa'yo na manliligaw? Oo nga po. Nabigla lang ako na may date din pala kayo. Malaki ka na naman po, Nini, kaya bahala ka na nga po sa buhay mo. Good luck kay Tete. Lumayo-layo kayo ng lugar, Nay, ha? Baka naman kung nasan kami ni attorney, nandun din kayo. Di ko lang alam kung saan ako dadalhin ng ama mo. Siya, aalis na kami ng Tete mo. Mag-iingat kayo ni Spencer, okay? Bilin ng Nini Edna niya. Kayo rin po, Nini. Kumaway pa siya sa ina bago ito tuluyang umalis. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Spencer.
Simple lang din ang ayos nito at para pa silang nag-usap ng kulay ng damit. Uy, couple shirt tayo ah. Kitams, bagay nga tayong dalawa. Nakangiting wika ni Spencer nang makita ang pagkakapareho ng kanilang damit. Ay sus, tigilan mo nga ako riyan, Spencer. Tayo na at baka mahuli pa tayo sa trip natin. Biro ni Alicia kay Spencer. Anong trip? Saan tayo pupunta? To the moon, broom broom. Alicia naman eh. I'm serious. Ikaw talaga hindi marunong ng salitang joke. Malilate na tayo sa date natin. Tayo na. Hinila na ni Alicia si Spencer at sabay na silang lumabas ng bahay. Sa Enchanted Kingdom sila nagpunta. Matagal na niyang gustong magpunta sa Enchanted Kingdom at sumakay ng mga rides doon. Hindi naman siya makapunta mag-isa. KJ kasi ang nenay niya. Gusto niya ay may kasama at pareho silang sasakay sa mga rides na gusto niya. Makalipas ang 3 rides ay nagayaan na si Spencer na kumain muna at maupo. Nahihilo at napapagod na kasi ito. Kaya naman binigyan niya ito ng tubig. Ayos ka lang ba? Tanong ni Alicia kay Spencer. Heto at humihinga pa naman. Sagot ni Spencer habang umiinom ng tubig. Mahina siyang natawa dahil sa naging reaksyon nito. Ano, kaya mo pa ba, attorney? Nope, hindi na ako sasakay kahit isang ride. Baka tuluyan na akong himatayin. Ang hina mo pala eh. Kung ayaw mo, ako na lang ang sasakay. Please Alicia, tama na ang pagsakay mo. Natatakot ako eh. Bakit hindi na lang tayo mag-food trip? Mas maganda yun, hindi ba? Suhol sa kanya ni Spencer. Nagustuhan naman yun ng dalaga, kaya yun na lang ang ginawa nila kaysa mag-rides. Inabot ng 6 na buwan ang panliligaw ni Spencer kay Alicia. Talagang pinahirapan niya ang lalaki. 3 buwan na rin kasal ang tete Kyle niya at nene Edna. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay kumpleto na ang kanyang pamilya. Hindi na siya magkakaroon ng kapatid dahil maeedad na mga magulang niya. Kaya naman panay ang request ng mga ito ng apo sa kanya. 2 buwan na silang magkasintahan ni Spencer. Nagpropose ito sa kanya at sinagot niya naman ng matamis na oo ang nobyo. Nakilala na rin niya ang pamilya ni Spencer na buong puso siyang tinanggap. Ngayon nga'y araw na ng kasal nila. Pareho na silang nakasagot ng I do at nang sabihin ng pari na kiss the bride, ay mabilis na hinalikan ni Spencer si Alicia. Mahal na mahal kita, Alicia. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Madamdaming pahayag ni Spencer kay Alicia. Nakalimutan ko na mahal kita, Your Honor. Biro ni Alicia sa asawa. Wag mo nga akong biruin ng ganyan. Totoo po, Your Honor. Alicia? Inis na wika ni Spencer sa asawa na ikinatawa na lang ni Alicia. Joke lang, mahal. Iniinis lang kita. Mahal na mahal po kita, Your Honor. Ang mayorang tanong tondo ay minamahal ka at mamahalin habang buhay, Your Honor. Sinelyohan ni Spencer ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng maalab na halik sa labi. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Naging mas matatag pa sina Spencer at Alicia. Nagkaroon din sila ng 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Namuhay sila ng masaya kasama ang binuo nilang pamilya. Iniwan na ni Alicia ang pagiging mayora sa tondo, pero pinamahala niya kina Nelly ang grupo. Sa ngayon ay parami ng parami ang member ng grupo nila, dahil marami ang sang-ayon sa advokasya ng grupong itinayo niya. Dahil mayaman na siya, ay mas lalo niyang nabibigyan ng tulong ang mga kagrupo. Pinondohan niya rin ang livelihood program para sa mga ito. Ang pag-ibig ay hindi palaging matamis ang timpla. May pagkakataong kailangan magkaroon ng asim at pait para lumabas ang lasa at mas tumagal pa ang isang pagsasama. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.